Alam mo ba kung bakit may mga lalaking tahimik lang, walang ginagawang habol, walang ginagawang pagmamakaawa, pero ang mga babae, sila pa ang lumalapit? Hindi dahil gwapo sila, hindi dahil mayaman, kundi dahil may isang bagay silang hawak na hindi kayang bilhin ng kahit sinong tao. At ang bagay na yon, ang kontrol sa sarili. Ngayong araw, pag-uusapan natin kung paano mo gagamitin ang pinakamatandang pilosopiya sa mundo, ang Stoicism, para baguhin ang tingin ng babae sa'yo. Hindi ito tungkol sa pagiging manloloko. Hindi ito tungkol sa panlalamang. Ito ay tungkol sa pagbuo ng uri ng lalaking hindi kailangang magmakaawa para lang mapansin. Kaya kung pagod ka ng maging pangalawang pagpipilian, kung pagod ka ng ikaw lagi ang naghahabol, manatili ka hanggang dulo ng kwentong ito. Narito ang katotohanan na ayaw marinig ng karamihan. Karamihan sa mga lalaki kapag nagkagusto sa isang babae, ano ang ginagawa? Nagbabaha ng mensahe, laging available, laging nandyan, sinasagot agad ang bawat chat. Nagbibigay ng buong atensyon kahit wala namang ibinibigay pabalik. At ang nangyayari? Nawawalan ng halaga, nagiging boring, nagiging predictable. Hindi dahil masama kang tao, kundi dahil sa isang simpleng katotohanan ng kalikasan ng tao. Ang bagay na madaling makuha, hindi pinahahalagahan. Sinabi ni Epictetus, isa sa pinakadakilang estoiko, na ang tao ay hindi naaapektuhan ng mga bagay mismo, kundi ng kanilang pananaw sa mga bagay na iyon. At iyon ang susi. Kung ipapakita mo sa isang babae na ikaw ay isang bagay na madaling makuha, iyon ang magiging pananaw niya sa'yo. Madaling makuha, walang halaga. Pero kung babaguhin mo ang pananaw na iyon, kung ipapakita mo na ikaw ay isang lalaking may sariling mundo, may sariling direksyon, may sariling buhay na hindi umiikot sa kanya, magbabago ang lahat. Kasi ganito ang katotohanan. Ang ego ng babae ay nakabatay sa validation. Hindi ito masama. Lahat tayo, lalaki o babae, may ego. Pero kapag nasanay ang isang babae na lagi siyang pinahahalagahan ng isang lalaki, nang walang anumang pagsisikap mula sa kanya, magiging komportable siya. At kapag komportable na siya, wala na siyang dahilan para kumilos. Ngayon palalimin natin ito. Isipin mo ang ganito. Ikaw ba yung lalaking naghihintay ng reply niya buong gabi? Ikaw ba yung nagtatanong kung kumain na siya habang hindi naman siya nagtatanong kung buhay ka pa? Ikaw ba yung pumupunta sa bahay niya kahit hindi ka niya inaaya? Kung oo ang sagot mo, hindi ka mahal. Ginagamit ka. Ginagamit hindi dahil masama siya, kundi dahil ikaw ang naglagay ng sarili mo sa posisyong iyon. May isang lalaki na tatawag natin na Marco. Si Marco ay isang matino at mabuting tao. Matalino. Masipag. Pero kapag nagkagusto siya, nawawala ang lahat ng katinuan niya. Kapag may nagustuhan siyang babae, nagiging sunod-sunuran siya. Binibigay niya ang lahat, oras, pera, emosyon, kahit wala siyang natatanggap pabalik. Isang araw nagustuhan niya si Ana. Maganda, matalino, maraming manliligaw. Ano ang ginawa ni Marco? Nagbaha ng mensahe. Araw-araw naghahatid sa trabaho. Laging nagbibigay ng regalo. Sinasagot kahit hating gabi na ang mensahe. At ano ang nangyari? Unang linggo, nag-reply si Ana. Pangalawang linggo, naging maikli na ang mga sagot. Pangatlong linggo, hindi na nagre-reply. Pang-apat na linggo, na-block si Marco. Alam mo kung bakit? Hindi dahil masama si Ana, kundi dahil sa sobrang pagbigay ni Marco nawala ang hamon, nawala ang misteryo, nawala ang dahilan para mag-invest ng emosyon si Ana. Ganito ang sinabi ni Seneca, isa pang dakilang estoiko. Ang tunay na kayamanan ay hindi ang pagkakaroon ng marami, kundi ang kakayahang hindi umasa sa mga bagay na hindi mo kontrolado. Si Marco ay umasa sa atensyon ni Ana para maging masaya. At dahil doon nawala ang lahat. Ngayon narito ang 5 prinsipyo ng Stoicism na babago sa lahat. Untas, kontrolin ang iyong atensyon. Ang pinakamahalaga mong pag-aari bilang lalaki ay hindi ang pera mo, hindi ang itsura mo, kundi ang atensyon mo. Kapag ibinigay mo ang atensyon mo ng walang kondisyon, nawawalan ito ng halaga. Si Marcus Aurelius, ang emperador ng Roma at isa sa pinakatanyag na estoiko, ay namuno sa pinakamalaking imperyo sa mundo. Pero alam mo ang ginawa niya tuwing gabi? Hindi siya naghabol ng pagmamahal ng mga tao sa paligid niya. Sa halip, sumulat siya sa kanyang journal. Pinabuti niya ang sarili. Inayos niya ang kanyang isip.
Ganoon din ang dapat mong gawin. Huwag mong ibigay ang atensyon mo sa isang babae na hindi nagbibigay ng parehong halaga pabalik. Hindi ito pagiging malupit. Ito ay pagiging matino. Kapag binawasan mo ang atensyon mo, may mangyayaring kakaiba. Magtataka ang babae. Bakit hindi na siya nagme-message? May nangyari ba? May iba ba siyang kausap? At ang mga tanong na iyon ang simula ng paghabol. Pangalawa, maging lalaking may sariling mundo. Narito ang pinakamalaking pagkakamali ng karamihan. Kapag nagkagusto sa isang babae, nagiging sentro na siya ng mundo nila. Nakalimutan na ang gym, nakalimutan na ang trabaho, nakalimutan na ang mga kaibigan, lahat ng oras para sa kanya na. Pero ang tunay na malakas na lalaki, ang lalaking sinusundan ng mga babae, ay yaong may sariling misyon. Sinabi ni Epictetus na ang pinakamalaking kapangyarihan ng tao ay ang kakayahang pumili kung saan niya itutuon ang kanyang lakas. At kung ang lakas mo ay nakatutok sa isang babae na hindi pa naman sa iyo, inaaksaya mo ang kapangyarihan mo. Sa halip, ituon mo ang lakas mo sa iyong mga pangarap. Mag-aral, magnegosyo, mag-ehersisyo. Bumuo ka ng bersyon ng sarili mo na kahit ikaw ay mahanga sa sarili mo. At kapag ginawa mo iyon, hindi mo na kailangang maghabol. Dahil ang mga babae ay natural na naakit sa lalaking may direksyon sa buhay. Pangatlo, matutong umalis ng tahimik. Ito ang pinakamasakit na katotohanan. Kung may babae kang gusto at hindi kanya pinapansin, ang pinakamatapang na bagay na magagawa mo ay ang umalis, hindi ang magalit, hindi ang magdrama, kundi ang tahimik na umalis at ipagpatuloy ang buhay mo. Ganito ang pilosopiya ng Stoicism. Hindi mo kontrolado ang damdamin ng ibang tao. Hindi mo kontrolado kung gusto kanya o hindi, pero kontrolado mo ang iyong sarili. Kontrolado mo ang iyong reaksyon, at kontrolado mo kung saan mo itutuon ang iyong panahon. Si Seneca ay nagsabi na ang tao na natatakot na mawalan ay isa ng alipin. At iyon ang katotohanan. Kapag natatakot kang mawala ang isang babae na hindi ka naman pinahahalagahan, alipin ka na ng damdamin mo. Pero kapag natutunan mong umalis, kapag ipinakita mo na kaya mong mabuhay nang wala siya, doon nagbabago ang laro. Dahil walang mas nakakaapekto sa ego ng babae kaysa sa lalaking umalis ng walang drama, walang galit, at walang paglingon. Pang-apat, huwag kang mag-react, mag-respond ka. Alam mo kung ano ang kahinaan ng karamihan sa mga lalaki? Emosyonal silang mag-react. Kapag hindi nag-reply ang babae, nagagalit. Kapag nakita niyang may kausap na iba, nagsiselos. Kapag nasaktan, nagdadrama. At alam mo kung ano ang epekto niyan? Bumababa ang halaga mo. Dahil ang lalaking madaling masaktan, madaling kontrolin. Si Marcus Aurelius ay nagsabi na ang pinakamalakas na lalaki ay hindi yaong hindi nakakaramdam ng sakit, kundi yaong nakakaramdam ng sakit pero hindi nagpapadala dito. Kaya sa susunod na beses na saktan ka ng isang babae, huwag kang mag-react. Huminga ka, mag-isip ka, at mag-respond ka ng may dignidad. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Hindi mo kailangang magmakaawa. Ang kailangan mo lang ay ang katahimikan at ang kumpiyansa na alam mong may halaga ka. Kahit hindi niya nakikita. At kapag nakita ng babae na hindi ka naapektuhan ng mga ginagawa niya, dun siya magtataka. Dun siya mako-curious. At doon siya magsisimulang maghabol. Panglima, kilalanin ang sarili mong halaga. Ito ang pinakamahalaga sa lahat. Walang stoikong prinsipyo, walang teknik, walang estratehiya ang gagana kung hindi mo kilala ang sarili mong halaga. Dahil ganito ang totoo, hindi mo kailangang manipulahin ang ego ng kahit sino. Hindi mo kailangang maglaro ng mind games. Ang kailangan mo lang ay ang tapang na tanggapin na kung hindi kanya pinapansin, hindi kanya deserve. Oo, tama ang narinig mo. Hindi ikaw ang hindi deserve sa kanya. Siya ang hindi deserve sa'yo. Dahil ikaw ang nagbibigay ng panahon. Ikaw ang nag-i-effort. Ikaw ang may pusong handang magmahal. At ang lalaking ganoon. Ang lalaking may puso pero may prinsipyo, may pagmamahal pero may dignidad. Yun ang lalaking hahabol-haboling ng mga babae na may tamang pag-iisip. Kaya tandaan mo ito. Hindi mo kailangang baguhin kung sino ka para magustuhan ka ng isang babae. Ang kailangan mo lang ay tumigil sa pagbibigay ng atensyon sa maling tao at simulan mong ibigay ang atensyon sa taong pinaka-deserve nito, ang sarili mo. Iyan ang 5 stoikong prinsipyo na babago sa paraan ng pagtingin ng mga babae sa'yo. Hindi ito tungkol sa panlalamang,
Ito ay tungkol sa pagbuo ng lalaking matibay. Lalaking may direksyon, may dignidad, at may respeto sa sarili. Simula ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Ibinibigay ko ba ang atensyon ko sa taong tamang bigyan nito? O inaaksaya ko ang pinakamahalaga kong pag-aari sa taong hindi naman nagpapahalaga? Kung nakatulong sa iyo ang videong ito, pindutin mo ang subscribe at ilike mo ang video na ito. Hindi para sa akin, kundi para dumami pa ang lalaking matutong igalang ang sarili nila. Sa susunod na video, mas malalim pa ang ating pag-uusapan, kaya manatili ka rito. At tandaan, ang lalaking pinakamakapangyarihan ay hindi yaong pinakamaingay, kundi yaong pinakatahimik, pinakakalma at pinakakilala ang sarili. Salamat sa panunood.